Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Mapagpala namin ang O Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mamalal sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Narito kami, pinakamal namin, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po'y nagpapaabot na walang pagpupuri, pagpapasalamat sa paglangis bawat yugto ng panambahan sa araw na ito, lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point of God, through the leading prayer of the beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida, and the prophet of God, our beloved Honorable Stand Pastor Lynn Almeida, beloved Mother, the beloved Almeida family. Muli, O Diyos, paintulutan mo abang lingkod ng silita. Ito'y aking maipayag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan. Batid mo, O Diyos, ang aking kakayahan at sigana aking wala akong magagawa ang malapay noon. Nawa ito'y maging kabusugan na ay mga nagugutom na kaluluwa. O Diyos, alas sumahad lang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out available, the powers of darkness, I command you out in the name of Jesus, be bruised in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor that's giving and worship to our loving God, our great God, that there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Creator of the universe. I give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida, the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved Honorable Assistant Pastor Len Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved workers, ordained preacher, and to all of you, our beloved brethren, lahat ng ating mga webcast viewers, a blessed afternoon to everyone. Amen. Palapagan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus, mga minamahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na po. Ating bubuksan ang ating banal na kasulatan. Let us open our Bible from the book of Numbers, chapter 13, verse 20. From the book of Numbers, chapter 13, verse 20. And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be ye of good courage, and bring off the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. Dito po sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 13, ang talatay 20. At kung ano ang lupain, kung mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala, at magpakatapang kayo, at magdala kayo rito ng bunga ng lupain, ngayon ang panahon ay panahon na maunang hinog na ubas. Amen. Everybody say, praise the Lord. Lagyan po natin ng pamagat itong ating pag-aralan sa araw na ito. Itong tinatawag na courageous faith. Courageous faith. Matapang na pananampalataya. Amen? Amen? Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat ay meron po tayong matapang na pananampalataya. Yung hindi sumusuko. Hindi sumusurrender. Amen? Sa gitna ng mga pagsubok, kaliwat kanan ng mga bagyo ng mga pagsubok na tatama sa atin. Kung meron kang matapang na pananampalataya, mga minamahal, hindi ka titigil. Amen? Hallelujah. Sabi nga nila, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Katulad dito, mga minamahal, during the time of Israelites, sa pangunguna ni Prophet Moses, na ang Panginoon ay nangako sa mga Israelita. Amen? Sa magitan ni Prophet Moses, yung tinatawag na land of promise o lupang pangako, na kung saan yung lugar na yon ay abundansya sa mga pagkain. Andun yung mga pagpapala para sa kanila. Amen? Sa lugar ng Kanaan, mga minamahal. Ang Panginoon ay nag-utos kay Prophet Moses na magpadala ng spy. Yung titingin doon sa
lupa na yon, mga minimal na ipinangako ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Kung ano ang meron doon, mga minamahal. Amen? Makikita mo, mga minamahal, yung aral. Amen. Bakit ang mga Panginoon ay nagpadala pa ng spy? Amen? Titingin doon sa lugar na iyon na sa land of promise, sa lugar ng Kinaan, mga minamahal, na ipinangako ng ating pinakamalapay noon. Na doon yung masaganang pagpapala para sa kanila. Hindi na sila magiging alipin. Amen. Abundansya ang lugar na iyon, mga minamahal. Pero makikita mo, bakit ang malapay noon nagpadala pa ng spy? Upang tingnan yung lugar na iyon kung ano ang meron doon. Amen. Hallelujah. Dito ay meron tayong mga mapupulot na mga aral, mga minamahal. Amen. Kaya, nung inutusan ng malapay noon yung mga spy na iyon para tingnan yung lugar na iyon kung anong meron doon. Amen. Kasama doon si Caleb at si Joshua. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Dito po sa Book of Numbers, chapter 13, verse 31 to 32. From the book of Numbers, chapter 13, verse 31 and 32. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. Dito po sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 13, ang talatay 31 hanggang 32. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makaakyat laban sa bayan, sapagkat sila'y malakas kaysa sa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan na isang lupain na kinakain ng mga tumatahan doon, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. Ipatuloy sa verse 33. Kaya po. Dito po sa 33, at do'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Maraming salamat sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamalapay noon. So ito yung report, mga minamahal, kay Prophet Moses, nung mga kasama ni Joshua at ni Caleb, mga minamahal, na nag-spy doon sa lugar ng Kinaan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Puro yung pag-alinlangan. Amen. Amen. Karoon sila ng pag-alinlangan, mga minamahal. Ito ay sinasabi ng banal na kasulatan na sila ay nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel, na sinasabi ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At ang sabi pa, dito'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay para mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Amen. So, mga minamahal, hindi nila naisip na ang nag-utos sa kanila ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Na sa Panginoon ay wala pong imposible. Amen. With God, all things are possible. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Doon pa lang sa Egypt, grabe mga himala ang ipinakita sa kanila ng mahal na Panginoon. At maging sa kanilang paglalakbay, sila ay sinasamahan ng ating mabait na Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na pillar of clouds sa araw at sa gabi, yung tinatawag na pillar of fire. Pag tumigil yung haliging ulap sa araw o haliging apoy sa gabi, dahil yun ang kanilang pinaka-guide, mga minamahal, titigil din sila. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. So, nakalimutan nila, mga minamahal, na hallelujah, ang Diyos ang nangako sa kanila. Amen. Kaya, pagdating doon sa land of promise na tinatawag ng o pangako ng ating pinakamalapay noon, pag-alinlangan yung lumabas sa kanilang bibig. Dahil yung mga nandun ay malalaking tao, kumakain ng tao, at sa kanilang paningin ay parang balang sila doon sa mga tao, mga minmal. Kumbaga, napakaliit nila doon sa mga tao na nandoon sa dako ng Kanaan. Amen. Kaya doon pa lang, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos ay nagalit sa kanila. Dito po sa Numbers chapter 14, verse 30. From the book of Numbers, chapter 14, verse 30. Doubtless you shall not come into the land, concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Ito po sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 14, talatay 30. Ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na pinatatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jephunneh at si Josue na anak ni Nun. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Dahil doon, mga minamahal, ang Diyos ay hindi nalugod sa kanilang mga reports, mga minamahal. Amen. At sabi ng banal na kasulatan, mula at the age of 20 years old pataas, mga minamahal, na galing sa Egypt, mula 20 anyos hanggang pataas, hindi na sila nakapasok doon sa land of promise, sa lupang ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa kanilang kawalan ng panampalataya, dahil sa kanilang pag-aalinlangan. Amen. Sino ang nakapasok, mga minamahal? Yung spy o kasama ng inutusan ni Prophet Moses na mag-spy doon, mga minamahal. Ang sabi ng Numbers chapter 13, verse 30. From the book of Numbers, chapter 13, verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Ito po sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 13, talatay 30. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akiting paminsan at ating arin sapagkat kaya nating lupigin. Amen. Praise the Lord. Ito yung report, mga minamahal, nung ni Caleb. Sabi niya, ang bayan sa harapan ni Moses ay sinabi, ating akyatin, paminsan at ating arin sapagkat kaya natin at lupigin. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Amen. At dahil doon, mga minamahal, ang Diyos ay nalugod sa report ni Joshua at ni Caleb. Amen. At doon sa ating sinabi kanina, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon na sabi, tunay na hindi kayong papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb at si Josue.
Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Amen. Sa ating paglilingkod sa Malapanginoon, ang ipinangako ng ating pinakamalapay noon ay ang langit, buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Tayo ngayon ay lalakbay patungong langit, patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ang Malapanginoon ay nanunubok, katulad mga minamahal, doon sa lugar ng Kinaan, mga minamahal, na kung saan nandun yung malalaking tao, mga higante. Amen. Na kung tutuusin, pwede naman kahit wala na yun. Amen. Wala na yun para wala na magiging hadlang sa pag-angkin ng mga Israelites doon sa lupang pangako na ipinangako ng ating pinakamalapain. Pero nandoon yung mga tao na mga higanti na kung saan yung mga spy, sila ay natakot. Amen. Amen. Sa ating paglilingkod sa malapay noon, mga minmahal, huwag tayong magtaka sa mga pagsubok sa ating buhay. Dahil kasama yan sa ating paglalakbay sa buhay na walang hanggan. Patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Dahil ang malapayon ay nanunubok din, mga minamahal. Anong sabi ng Psalms chapter 11 verse 5? From the book of Psalms, chapter 11, verse 5. The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence, his soul hateth. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 11, talatay 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umibig ng pagdadahas ay kinaputan ng kanyang kaluluwa. Amen. Tingnan niyo mga minamahal, the Lord trieth the righteous. Amen. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Amen? Kaya huwag magtaka, mga minamahal, habang tayo ay gumagawa sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Jesus, habang tayo ay naglalakbay patungo doon sa ipinangako ng ating pinakamalapay noon, hindi lupa, hindi siyudad sa mundong ito, kundi ang ipinangako ng ating pinakamalapay ng Jesus ay ang langit, ang buhay na walang hanggan, na doon, hallelujah, wala ng kahirapan, wala ng pagsubok, higit sa lahat, wala ng kamatayan, wala ng pag-uusig. Samantala sa mundong ito, marami tayong mararanasan na tinatawag na kapighatian. Amen? Tribulation. Sabi ng malapay noon, in this world you shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen? Kailangan natin mga minamahal yung matapang na pananampalataya. Katulad ni Josue, katulad ni Caleb, mga minamahal, hallelujah, hindi sila tumingin doon kung ano ang nandoon na makahahadlang sa kanilang pagsakop, pag-angkin doon sa ipinangako ng ating pinakamalapay noon, hallelujah. Meron silang matapang na panampalataya, mga minamahal, courageous faith, mga minamahal. Pag sinabing matapang, hindi umuurong, hindi tumitigil, magpapatuloy yan, mga minamahal, magpapatuloy dahil meron kang matapang na panampalataya. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya, doon sa mga spy na inutusan ng malapay noon sa magitan ni Prophet Moses, yung iba, nag-alinlangan. Puro bad report yung kanilang sinabi kay Propeta Moses at kay Aaron. Pero si Caleb, mga minamahal, at anong sabi ni Caleb, mga minamahal? Pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. At sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya natin lupigin. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord.
ang Diyos ni Prophet Moses, ang Diyos ni Caleb, ni Josue, ay siyang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. He is the same yesterday, today, and forever. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Sino nagpagaling ng iyong karamdaman? Walang iba, kundi ang Diyos na ating sinasamba rito. Sino ang nagbago ng iyong buhay? Sino ang umalis ng iyong mga bisyo? Walang iba, kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito, ang ating sinasamba. Amen? Yung mga patuto ng ating mga patira na napaka-imposible. Kahit yung mga doctors, sabi nila, wala na kaming magagawa. Umasa din sila sa mahal na Panginoon. Di ba? Amen? Pero, ang mga kapatiran na umasa sa mahal na Panginoon, pinagpala ng Diyos, nalugod ang mahal na Panginoon, pinagaling ang kanilang mga karamdaman, binago ang kanilang buhay, pinagpala sila sa lahat ng bagay. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Amen? Nung kami ay napunta ng Samar, Northern Samar, alam nyo, kahit sa naroon ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, nandoon ang kapangyarihan ng malapay noon, sinasamahan tayo. Amen? Meron nag-testify doon na dati siyang aswang, ungo, sa Bisaya, ungo, aswang, mga minamahal. Sabi niya, nung siya ay nagkaroon ng espiritong, masamang espiritong pagkaswang, pagkaungo, mga minamahal, gusto niyang manakit ng tao. Wala makapagpigil sa kanya. Pag may makita siyang bata, gusto niyang patayin. Nagtaka yung kanyang beloved wife, bakit naging ganun yung kanyang beloved husband? Yung pala, meron na siyang masamang espiritu ng pagkaswang, pagkaungo. Kumbaga, hindi niya mapigilin yung kanyang sarili. Tingnan niyo mga minamahal. Hallelujah. Subalit, ang ating Diyos, dakila ang ating pinakamalapain. Buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Noong masiran, mapadako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, after receive the water baptism, yung espiritong pagkasuwang na umaalipin sa Kanya, tinanggal ng mahal na Panginoon. Ngayon, masaya, maligaya na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Amen? Merong kapatiran na may breast cancer. May bukol yung kanyang breast. Dalawa yung bukol. Napakasakit, sabi ng kapatiran, mga minamahal. Sabi ng mga kapitbahay, magpa-opera ka, punta ka sa ospital. Pero anong ginawa niya, mga minamahal? Pumunta ng Maynila, nagpa-lay hands. Amen? Hallelujah. Yung kanyang sakit, kanyang breast cancer, mga minamahal. Pagkatapos na ito ay maipag-pray, yung kanyang breast na namamaga, ito ay pumutok, mga minamahal. Pumutok. At sa madalit salita, mga minamahal, yung mga sugat, ito ay gumaling. Amen. At yung kanyang breast cancer, pinagaling ng ating pinakamalapain na walang nangyaring operasyon, libre pa, walang bayad. O buhay ang ating mabait na Diyos. Amen. Ito ay ginagawa ng mahal na Panginoon. Amen. Upang patunayan sa atin, amen, at tayo ay magkaroon ng panampalataya sa ating mabait na Diyos, na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, hindi patay na Diyos. Amen.
ang Diyos sa ating pinaglilingkuran na ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord, ating minamahal, ating ginagalang Evangelista Williston Almeida, the man of God, the end-time profitable loving God, ating minamahal, ating ginagalang na St. Pastor Lil Almeida, the beloved Almeida family. Ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Diyos ng himala. Amen. Kahit saan naroon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah, ang malapain patuloy nagpapatunay na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Kaya ito ay ginagawa ng malapay noon. Amen. Upang patunayan sa atin at tayo ay manampalataya, magtiwala, mga minamahal, na ano ang mangyari, mga minamahal. Hallelujah. Hahawakan mo ang pangako ng malapay noon. Amen. Magkakaroon ka ng matapang na pananampalataya. May mga pagsubok man, kaliwat kanan, huwag kang uurong, amen, huwag kang titigil, hallelujah, looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Siyang author ng ating panampalataya. Amen. Kaya, hallelujah, napakahalaga na tayo ay patuloy na dumadalo sa gawain ng malapay noon. Dahil dito natin napapakinggan, amen, yung mga gawa ng ating pinakamalapay noon na hindi kayang gawin ng tao. Tanging siya lang ang Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari. Siya lang ang tanging makagagawa na mga bagay na ito, mga kagilagilalas na ginagawa ng ating pinakamalapay noon, makapangyarihang gawa na hindi magagawa ng tao. Hallelujah! Kundi ang ating nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon, di ba? 2 linggo na, hindi na makapagdumi. Sumasakit na kanyang tiyan. Diba? Subalit sumampalataya sa malapay noon. After prayer, amen, hallelujah, pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. O buhay ang Diyos! Amen! Totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa tao, napaka-imposible, pero sa Diyos, hallelujah, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Atin pong basahin ang Matthew chapter 19 verse 26. From the Gospel according to St. Matthew chapter 19 verse 26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Dito po sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 19 ang talatay 26. At pagdiin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Oh, hallelujah. Everybody say, praise the Lord! Kaya huwag titingin sa mga bagay na makapagpapahina ng ating panampalataya. Amen? Huwag kang pupukus dyan dahil lulubog at lulubog yung ating panampalataya. Amen? Hihina yung ating panampalataya. Samantala, kung titingin ka sa mga gawa ng ating pinakamalapay noon, sasabihin mo, totoo pala, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Sa tao ay imposible, subalit sa Diyos, hallelujah, palaging posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong sabi ng Banal na Kasulatan? Last verse po natin, mga minamahal, 2 Chronicles chapter 32 verse 7. From the book of 2 Chronicles chapter 32 verse 7. Be strong and courageous. Be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him. For there be more with us than with him. Dito po sa aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 32, talatay 7. Kayo'y mga palakas at mga pakatapang na mabuti. Huwag ninyong katakutan o panglupaypayan man ang hari sa Asira.
o ang buong ang karamihan man sa Kanya, sapagkat may lalong dakila sa atin ay kaysa Kanya. Amen. Be strong and courageous. Be not afraid nor dismayed. Sabi ng ating pinakamalapay noon. Amen? Kayo'y magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Amen. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok. Amen. Mga trials, magpakatapang tayo. Magpakalakas tayo sa ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating babae na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng malapay noon, kayo'y sa Diyos, munti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kay nasa sanglibutan. Amen? Amen? Greater is He that is in you than he that is in the world. Mas dakila yung nasa atin. Amen? Ang Diyos sa mga Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, the God of all prophets, the God of all apostles, the God of Talipot's mission of our beloved pastor. Siyang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Wala tayong oras. Ngayon sa pagkataong ito, atin na pong awitan ang ating pinakamalapay noon, maging kailan paman. Hallelujah. Bago sumapit ang dilim, sa'yo, Jesus, kami manalangin. At sa pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ang kaulanan. Sa'yong pangako na di mo pababayaan, sa aking puso na lagi panghahawakan. Maging kailan naman, saan naman, gaano ang hanggan, kahit ano, kahit alin, kahit paano ay ikaw pa rin kasama ka. Walang iba, hindi nag-isa, dahil ako ay para sa iyo, ang mahal kong tamang maging kailan. Labis ako na mamahal. How great the one! Thou art great! Praise God! Hallelujah! Thou art holy! Praise God! Jesus! Hallelujah! Bakit pa ba mangangamba? Bakit pa ba mangangamba, mga minamahal? Bakit pa ba mangungulila? Sa iyong pangako na di mo sa aking puso na laging panghahawakan. Maging kailan man, saan man, gaano ang hanggan, kahit ano, kahit alin, kahit paano ay ikaw pa rin kasama.
nag-iisa, dahil ito ay para sa'yo. Ang mahal kong maging kailan naman, saan naman, naluwag ka. Kahit anong, kahit daling, kahit paano ay ikaw pa rin. Kasama ka, walang iba, hindi nag-iisa. Dahil ito ay para sa'yo, ang mahal mong naman, maging kailan naman, maging kailan naman, saan naman, kaaraw naman. Kahit ano, kahit daling, kahit paano ay ikaw pa rin. Kasama ka, walang iba, hindi nag-iisa. Dahil ito ay para sa'yo, ang mahal mong naman, maging kailan naman. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Courageous faith. Matapang na panampalataya. Dapat ito yung meron tayo. Amen. Dahil kung wala tayong matapang na panampalataya, konting pagsubok lang, bibigay tayo. Matutumba tayo. Hindi tayo makakaparoon sa unahan. Hindi tayo makakapagpatuloy. Samantala, kung meron tayong matapang na panampalataya, courageous faith, amen, hindi ka matitinag. Lalo kang tumatapang. Amen? May mga pagsubok man. Amen? Baliwala sa'yo. Hindi ka matitinag. Lalo kang tumatabang. Tumatabang. Magpapatuloy ka hanggang sa finish line. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Habang kayo po ay patuloy na nakipagunay sa ating pinakamalapay noon, sa ating mga bisita na narito, mga minamahal, tanggapin niyo po ang ating Diyos na inyong tagapagligtas at hari ng inyong buhay. Amen. Meron pong 4 na reglamentong kaligtasan. Una po ay panampalataya. Kinakailangan ikaw ay sumampalataya na merong nag-isang Diyos at walang iba kundi ang ating pinakamalapay na Kristo. Amen. Pangalawa, itong tinatawag na repentance o pagsisisi. Amen. Yung tamang pagsisisi ay yung tinatalikuran yung gawaing makasalanan. Amen. Ikaw ay lalakad na ng ayon sa kalooban ng ating pinakamalapay noon. Hindi na ikaw ang masusunod sa iyong buhay. Hindi na ang kasalanan maghari sa iyong buhay, kundi ang katuwiran ang ating malapay noong masusunod. Yun yung totoong pagsisisi. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng malapay noon kay Nicodemo, Nicodemo, you must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So you must be born again. It is a must. Kailangan. Kinahanglan. Amen. Ang ating bautismo dito, libre po, walang bayad. Meron kayong isuot na baptismal robe na gagamitin nyo para hindi mabasa ang inyong damit. At para pag uwi nyo, yung pa rin ang inyong isuot na tuyo, hindi basa. Amen. At ang pang-apat, ang malapay na po ang gagawa, ito yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Magpapatuloy tayo, magpapatuloy. Amen. Pag tayo ay nabautismuhan, napuspos ng banal na Espiritu Santo, ng Holy Spirit, ikaw na ang pinakamapalad sa buong mundo. Amen. Kaya nga, kahit barilin, pag ikaw ay
gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yung iba hindi pumuputok yung baril. Yung iba pumuputok pero hindi tumatalab. Bakit? Meron ka ng kapangyarihan nagmumula sa ating pinakamalapay na. But you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. Hallelujah. Kaya sundin niyo pong panalangin ito. Pinakamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay, aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot padalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ay manalangin sa inyo mga minimahal. Maraming salamat po malapay no sa mga kaluwang ito tumanggap sa iyo. Hallelujah. Sa dalangin namin beloved praise the Lord, our beloved normal evangelist pastor, Wellness na Almeida, your time prophet of God, our beloved normal assistant pastor, Lynn Almeida, the beloved Almeida family, O Diyos, hallelujah. Lahat ng tumagam sa iyo sa mga sandaling ito, nawa ito ay hindi unat huli ng kalang pagkakilala sa iyo. Dalayan ko malapay na ito nawa ang simulain upang ikaw ay kanilang paglingkuran malapay. Patawarin mo sila sa mga pagkakasala, isulat mo kalang pangalan sa kalat ng buhay, iligtas po sila 10 ng kalamamala sa buhay. Ito po aking sabot padalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po inadako na sa ating mga pangailangan, yung mga panginanglanon, mga minimahal, lahat ng bagay ating idulog sa ating pinakamalapay noon. Ito yan nato sa Ginoo at tanabutang. Way imposible sa atong Ginoo. Hallelujah. Tayo po ay mag-ampo, manalangin tayo mga minimahal. Papagpala namin ang mga Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus. Sa ulat dalangin namin minamahal, aming ginagaling Evangelista, Wellness na Almeida, your the prophet of God, our beloved normal assistant pastor, Leon Almeida, the beloved Almeida family. Narito kami dumadulog sa entro ng biyayang malapay noon. Minsan na po, Diyos, bago lahat, patawarin mo kami, aming mga pagkakasala malapay noon. Tagpuin mo, bawat pangilangan ng manak narito sa mga oras na ito. Ikaw magpagaling, makaramdaman, lutasin mo ka lang mga problema, mga problema, mga matinding problema na kanang kinakaharap malapay noon. Patagin mo ka lang panampalataya, kapatiran namin nagkaroon ng mga pag-alilang sa puso't isipan, patuloy kang mangusap sa kanila malapay, unawa mo sa kanila, O Diyos, hallelujah. Ano ang niranas mo sa kanilang buhay, ano yung kalooban malapay noon. Pagpalay mo lahat narito malapay, maging sa lahat ay mga webcast viewers, abuti mo sila ng pagpalang kamay, pagpalay mo kaming lahat, O Diyos, sa lahat ng bagay. Ito pong aming samot panalangin sa mga pangaripang pangalan ni Jesus. Amen. Inyo nang itapion, mga minabal, ang inyong tuong kamot sa inyong ulo, ang walang kampot sa parte sa inyong lawas, ang inyong balatian. Inyong i-mention sa hingalan sa balatian at hingin lang sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ang pagpala namin ang mga Diyos sa mga pangirayan sa lahat, ang balal sa pangalan ni Jesus. Sa dalangin ang beloved praise the Lord, our beloved normal evangelist pastor, Wellness na Almeida, our beloved normal assistant pastor, Leon Almeida, the beloved Almeida family. Sa iyong mga pangirayan pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sila sa white, tinataboy, pinapalayas lahat ng oring karamdaman sa mga batira ay kamanyo. Right now, demons with permanent sicknesses and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, I command you, cast out, in the mighty name of Jesus, cast out, be healed, problem be solved, violence, because the mighty name of Jesus, demons of doubt and belief, cast out from them, weaknesses, cast out, in the mighty name of Jesus, be healed, be blessed, in the mighty name of Jesus. Bilang panampalataya, mga inmahal, hallelujah, atong isinggit ang hallelujah, praise the Lord ng 3 beses kasamang paglukso, mga inmahal. Sige, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Amen. Purihin pong ating mabait na Diyos. At dito po tayo nagtatapos, mga inmahal. At so, andiyan po sa inyong harapan, mga inmahal. Beloved combined youth and single choir. Beloved choir. Beloved Jesus, Finest Generation Choir, meron kayong meeting after the service, mga minmahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy sa mga karagdagan pa mga announcement, tayo po tayo manalangin, tayo kukuha ng special offering para karagdagan mga gastusan sa ating church. Amen.
So walang ibang magtutulungan kundi tayo mga minamahal. Alam naman natin mga gastusan. Amen. At marami tayong gagawin. Kaya involve ang financial. Mga minamahal, hindi tayo mga kilos kung wala tayong financial. Amen. So tayo po ay magkaisa mga minamahal. Magtulungan po tayo. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Mapagpala namin ang mga Diyos, mga Panginoon sa lahat ng mga sa pangalan ni Jesus. O dalangin namin, beloved person, Lord, na beloved Almeida family, mga Panginoon, dalangin ko Diyos sa bawat kamay, magbibigay sa hapong ito, mga Panginoon, sa aming special offering, mga Panginoon, ikaw po magpala, ikaw magbalik na baka libong beses laki pang iyong mga pangako sa aming mga matatapat na mga kapatiran, maging sa aming mga kapatiran, nais magbigay dahil sa kawalan, mga Panginoon, bigyan mo silang pagkakita ng hanap buhay, mga Panginoon, ayon sa kalooban upang sila rin po ay maging kabahagi ng pagbibigay sa mga sandaling ito. Pagpalay mo bawat kabayan na magbibigay sa hapong ito. Ito po ang aming samot panalangin sa mga magriang pangalan ni Jesus. Amen and amen. At patuloy po, pagkain naman ang ating gawain dito sa Pitalo, ating mga services, painmal schedule of services every Wednesday. Tayo po ay nag-umpisa alas 5 ng hapon at natatapos alas 9 ng gabi. Ating Friday service, painmal, tayo po ay nag-umpisa alas, huwag mo nang i-kuhan, yung nasa kuhan, binabasa pa natin mga minimal. Friday overnight service, tayo po nag-umpisa alas 9 ng gabi at natapos alas 3 na ng madaling araw. Ating Sunday service, katulad ngayon, tayo po ay nag-umpisa alas 6 ng umaga at matatapos alas 4 ng hapon, mga pinabal. Amen? Meron tayong lay hands, meron tayong counseling, meron kayong mga katanungan, pwede kayong lumapit sa ating preachers area. At October 14, 2025, araw ng Tuesday, GMSIM Leadership Training for all the choir members. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapainoon. So, kung kayo ay available, kayo po ay dumalo upang tayo po ay pagpalain ng ating pinakamalapainoon. Amen. Everybody say praise the Lord. At tayo po ay nanako na sa ating closing prayer. Narito po ating beloved co-worker, beloved Brother Marcelo Maloyan. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved ordained preacher Joshua Aguilarosa. Magampo ta mga kaigsunan. Labing balaan, magagagahong mga amahan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Lord God, sa unang pag-ampo kanunay sa among mga pastor, dungga ang taong Ginoo, kini among mga hamubong pag-ampo sa among temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo. Salamat usab, Ginoo, ikaw kanunay nagauban, nagalihok sa among taliwala, gikas pagsugod hanto ni mga taknaa, Ginoo. Hallelujah. Salamat usab, Ginoo, sa mga buhing testimonyo sa mga kaigsunan nga makapadasig namo sa matag adlaw sa among panginabuhi nga ikaw kanunay nagauban. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Nga duna kami mga gidikanan sa pagtuo nga nagtudlo sa insaktong sukod sa paghatag sa ikanapulog mga halad, Ginoo. Ug labaw sa tanan, ikaw nagadihog, nagahatag kaalam sa among beloved magwawali, Ginoo, nga kini among masabtan ang imong mga mensahe karong adlaw ug sa among temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo. Ihatod mo kami sa tagsa-tagsa namo ka panimalay nga walay kakulian, mga katalagman, hallelujah, mga babag, hallelujah, sa sunod namong pagsimba, Ginoo, ining lugar, ikaw maghatag ka namo kahigayunan kanunay, pinaagi sa imong balaan magkagahom mga ngalan, akong ginasaway, ginabadlong, babag sa kaluwasan, babag sa tanang panalangin, cast out in Jesus' name, Jesus' name. Amen. God bless you po, beloved Brother Marcelo Maloyan. Magkamain tayo mga minamahal. Ingat po kayo sa pagtawid. Pagsakay sa inyong mga sasakyan, mga minamahal. God bless you po. God bless you po. We love you, the Lord, other Jesus loves you more. At huwag niyo kalilimutan, minamahal, this coming October 16, araw po ng, Thursday po yan, mga minamahal. Meron tayong marriage seminar for married couple and deliverant for those preparing for marriage
this coming October 16. Amen. Hallelujah. So, meron tayong marriage seminar. God bless you po. God bless you po. We love you, the Lord. And Jesus loves us more. Yes, I love you, be the love of the Lord. Yes, I love you.